Itong araw nito, napakaraming mga nangyayari sa Pilipinas. Pero ang pinakamalaking balita sa atin ay bukas tataas na naman ang presyo ng gasolina na mahigit ng mga 20 piso. Sa magkagayon ay aabot na sa mga between 150 to about 170 pesos per liter ang presyo ng krudo, at ang gasolina ay papalo na sa antas ng mga 100 piso. Magkagayon tayo na magiging pinakamataas na presyo ng gasolina ngayon sa Asia. Anong buti ngayon lang naidulot sa atin ng declaration of a national emergency or energy emergency sa buong Pilipinas? At ano ang epekto nito sa ating mga kababayan, sa ating mga ordinaryong Pilipino sa kasalukuyan? Ito po muli si Attorney Michael Ferrario. Pag-usapan natin yan. Ito na nga, bukas ay papalo na uli ng additional na 20 pesos pataas ang presyo ng gasolina. At marami sa atin, maaga nang nagsipagkarga ng krudo. Kanina, mahaba na naman ang pila sa mga gasolinan. Kaya ako po, maaga pa, nagpapultak na uli ako. Kasi bukas ay napakahirap na po lalo nitong pagbili ng ating gasolina at taas na nito, at alam na natin na magiging epekto nito sa mga presyo ng bilihin sa merkado. At ang tanong ng marami ngayon ay bakit nagdeklara pa ng state of national energy emergency kung wala rin naman palang gagawin ang gobyerno? Ang inaasahan ng marami ay gagamitin ng pamahalaan itong declaration na ito para kontrolin ang presyo ng bilihin, lalo na ng petrolyo. Pero apparently, parang hindi ganoon na nangyari. Apparently, naging advantage pa ito ng mga oil companies at ng gobyerno dahil hindi na nakontrol ngayon yung pagtaas ng presyo ng presyo ng gasolina, at susunod na nito yung presyo ng mga bilihin. Bakit parang tila reluctant ang Malacanang tungkol dito sa price control ng produktong petrolyo? At yung pinagmamalaki nila na control ng excise tax, meron bang epekto? Well, apparently hanggang ngayon wala pa. Dahil sabi ka, pinirma na daw yung batas. Pero sinabi ko na nga noon, itong pagbawas ng excise tax o pag-scrap ng excise tax, napakaliit at minimal ang impact nito sa presyo ng produkto ng petrolyo. Pag-roll out nito sa gasolinahan, ang dapat na talagang putulin o bawasan ay yung value-added tax. At ngayon, na patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina, lalong tumataas ang kinikita ng gobyerno at our expense. Tayo po ang nagbabayad ng lahat ng yan. At yung mga oil producers, yung mga oil companies, ayon sa pagtataya doon sa mga nadinig natin sa Senado, doon pa lamang sa initial na pagtataas nila ng presyo ng gasolina at ang krudo, bagamat ang kanilang binebenta, yung mga old stock pa nila, ay kumikita na sila ng mahigit na 2 bilyong piso araw-araw. Para tayong nadaanan na muli ng flood control na ito. At ngayon, naghahanap tayo ng isang pinuno na magiging matapang sana para manindigan para sa mga mamamayan. At dito maraming mga Pilipino nagsasabi, buti pa nung panahon ni Rodrigo Duterte. Nung yung mga water utilities ay ayaw magsipagbayad sa gobyerno ng buwis na dapat ay binabayaran nila, ay nanindigan noon si President Duterte at sinabihan sila, pag hindi kayo nagbayad, we will take over the operation of the utilities. At dahil alam nilang seryoso ang Pangulo, nagbayad agad sila. Pero sa kasalukuyan, parang itong mga oil companies ay tila ba minimenos lang itong magiging posisyon ng gobyerno. At sabi ko nga noon, ang dapat na i-reveal sa atin ng Department of Energy ay sino ang nag-i-import ngayon ng mga produktong petrolyo. Kasi kung sino man ang nag-i-import nito sa kasalukuyan, ito is the one who's going to make a killing pagdating sa profit. And I have serious doubts na itong sa mga importation na ito ay magiging malinis at transparent ang gobyerno. Parang natatandaan nyo noon yung pagtaas ng presyo ng sibuyas.
Umabot ng 800 piso kasi nagkakaroon pala ng monopolya sa importasyon nito at sa nagkakaroon ng hoarding at nagkaroon ng artificial na pagtaas ng presyo. Ganon din sa bigas at nakakapagtaka nga na yung Pangulo natin, nasa petrolyo pa lang ating pinag-uusapan, nagsasabi na siya ay mag-i-import na rin daw po tayo ng bigas para ma-assure yung supply natin ng bigas. Ang tanong again, sino mag-i-import? Kayo-kayo rin ba? Kayo-kayo rin ba ang kikita rito? Ang masama nito para sa ating mga Pilipino, it appears as if kahit sa panahon ng krisis na ito, ay hindi ang kapakanan ng mamamayan ang inuuna ng pamahalaan, kundi pati yung kanilang mga sarili pa rin. Ang gobyerno pa rin ang nauuna. Ayaw bawasan yung kanilang kinikita doon sa VAT na sana ay malaking tulong sa mga Pilipino na maibsan itong impact na ito ng pagtaas ng produktong petrolyo. At dapat magkaroon ng transparency pagdating dito sa importation na ito ng mga produktong petrolyo. Are they dealing us the right prices na bakit tayo ang nagiging pinakamataas ngayon sa Asia? Pero inyo, isang buwan lang ang nakakaraan, ang diesel ay merong mga lugar, kagaya dito sa amin, sa Bataan, nakakabili pa kami ng 48 pesos. At ngayon, mahigit triple na ang magiging presyo nito. And ang automatic effect nito is yung presyo ng mga pangunahing mga bilihin which are being transported also. At ang negative effect nito, hanggat hindi nagtataas ang pamasahe, syempre doon sa mga driver ng mga jeepney, mga bus, tricycle. Yung tricycle nga, medyo nauuna pa na nagtataas ng kanilang mga singilin kasi lokal ang taripa niyan. Pero pagdating sa mga jeepney, sa mga bus, national kasi ito. So, pagkakaroon ito ng automatic na inflationary effect sa lahat ng presyo ng produkto na meron tayo sa merkado, hindi na lang sa petrolyo. Ang tanong sa atin, kakayanin ba ng mga Pilipino ngayon yung dagli ang pagtaas na ito? It seems as if this government is so oblivious. Parang wala silang kaplano-plano at hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa lumalalang sitwasyon na ito. Just a couple of weeks ago, sinasabi ng gobyerno, walang krisis. And then 2 days later, nagdeklara ng state of national emergency. And now, it has exploded in our faces. It is now a full-blown crisis. This price po ng petrolyo is no longer a laughing matter. This is no longer a joke. And the government has to take drastic actions. At ang pinaka-drastic dyan would be to cut or to remove the VAT at least for the meantime on the petroleum products. Kasi hindi makatwiran na sa kasalukuyan ang gobyerno pa ang kikita ng malaki out of this demise o yung dilubyo na dadaan sa ating mga ordinaryong mga mamamayan. And this is where we need strong leadership. And unfortunately, it is something that we don't have at the moment. And that's why we miss ang mga pinunong kagaya ni Rodrigo Duterte na gumagawa ng mga critical decisions at critical moments just like this. Pero tayo pong lahat, patuloy tayong magmamatsyag, patuloy tayong makikilahok, at patuloy tayong mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.